Kung bago pa lang kayo sa channel na to, pakihit na lang yung subscribe button. Pakiring na rin yung bell para ma-notify ko po kayo sa mga bagong updates at saka mga videos. Magandang araw mga ka-project. Sa part 1 ng ating video, pinapakita ko po sa inyo kung ano po ang kahalagahan ng electronics sa ating teknolohiya ngayon. Alam niyo naman, iba't ibang uri ng mga gadgets ang mga gamit na ngayon. Pakita ko din doon kung paano nagpo-function ang isang device sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng mga components niya, resistor, capacitor, diode, transistor at ang coil. At ang mga functions nito pinapakita ko. Kaya sa susunod na video guys, ipapakita ko rin naman sa inyo kung paano ang basic lang po ha, basic lang. Huwag kang tumawa dyan. Basic lang po ito. Sunod na video guys, ipapakita ko rin naman sa inyo kung paano po natin matitest ang isang component. Kung ito ba ay pwede pang gamitin o kaya ay ito ba ay kailangan mo ng palitan kasi sira na. Ayan mga ka-project, ito po ituturo ko po sa inyo guys kung paano tayo mag-check ng ating electronic components. Simulan muna tayo dito sa ating tester. Ito yung tinatawag na analog multimeter. So ito yung guys, ito yung mga pointers nya. Dito po yung mga selector. Pag mag-check po kayo ng voltage, DC voltage, ito po kayo. I-select nyo po yung ilang voltahe yung check mo ng batteries. DCV o kaya DC current voltage po yan, ibig sabihin. So i-select mo lang dito kung gaano kalaki yung voltahe na i-check mo sa battery or DC. Ito po yun, meron tayong 0.5 volts, 2.5 volts pataas, ayan may 250 volts or 1000 volts. Ito naman sa kabila yung AC, yung mga voltahe na nasa dingding natin, mga AC po yan. So pag nag-check naman kayo ng voltahe dyan, dito rin kayo magsiselect. Conforme po yan kung ilang voltahe ang i-check nyo. So ayan. Ito naman sa kabila naman guys, ito ang side. Ito po yung kung mag-check po kayo ng resistance or kaya continuity. Halimbawa kung meron kayong mga wires na gusto nyong i-check, kung hindi ba putol or hindi ba wala bang mga lost connections, dito po yun. Kung mag-check po kayo ng mga resistors guys, ito rin po ang gagamitin nyo. So ito yung i-test natin guys. Ito yung mga components na pwede natin i-test. Ito mga transformers po, conforme po ito, iba't ibang klaseng transformer. Pero mag-check lang po tayo ng isa, pang testing lang po. Ito naman po yung batteries. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-check kung okay pa po yung battery nyo or kailangan nyo ng palitan. Ito naman po yung mga resistors, iba't ibang klaseng resistors din ito. Ito, yung mga ceramic din resistors, iba't ibang value din po ito guys, depende sa ano po, color coding. Color coding kasi ang mga resistors, kaya dapat malaman natin kung anong ilang value bago mo mag-check. So ito naman yung sa ano guys, mga transistor natin. Papakita ko po sa inyo kung paano mag-check. Ito po yung mga silicon transistors. Ito rin yung mga capacitors guys, iba't ibang value din po ito. Mag-check lang po tayo ng isa, at least malaman natin kung paano ang basic lang po tayo guys. Ito naman yung sa kabila, mga diodes, iba't ibang diodes po ito. May rectifier diodes. Ito po yung nagsi-switch from AC current, yung nasa dingding natin. Pag lumabas dito sa ang labas nito is gagawin niya po itong positive at saka negative, o kaya polarized. Meron nang hindi na pwedeng magkapalit-palit. Kailangan pag negative is negative lang po na line, positive lang po na line. So ito po rin guys, diodes po ito. Ito naman sa kabila, ito namang LED, yung may ilaw. I-check po natin ito kung pwede pa ba itong gamitin o kaya hindi pa ba ito busted. Ito naman yung mga fuses. And tuturo ko po sa inyo kung paano po mag-check ng fuse.
Ayan, iba't ibang klaseng capacitors po ito guys. So ayan guys, ang pag-test po natin sa battery natin, ilagay po natin yung selector sa times 10. Parang medyo makikita natin ang range niya dito. Ito yung 1 to 10 guys. So dito tayo magbabase sa ating voltahe, kung ilang voltahe itong battery ito. So ilagay mo lang itong negative sa yung black dito sa negative side sa battery. Ito naman yung sa positive side, yung may umuusbong dito. Ilagay mo lang dyan. Tapos tingnan mo yung reading. Ito. Sinsya na medyo tingnan yung reading guys. So ibig sabihin malapit siya sa katotohanan. 1 point something. Ano po ito? Okay, sinsya na guys, medyo ito guys, nasa 1.8 siya. So 1.5 siya. Ito yung 1 sa gitna. So 1.5 volts siya. Ito yung 2 volts. So okay pa itong battery nito. Mataas pang voltahe niya. So pwede mo pang gamitin itong battery ito. Ayan, ito guys. Sa pag-test po ng capacitor guys, mga ka-project, sa pag-test po ng capacitor, set mo lang yung analog tester mo sa times 10. Ito times 10 po yan. Tapos hanapin nyo po yung sa capacitor kasi guys, meron kasing mahaba na legs at saka yung maiksi. Yung mahaba na legs at saka ito may may markings din ito. Yung medyo maiksi na leg niya, ito po yung negative side ng capacitor po. At ito namang wala, yung mahaba, ito yung positive side. Ilalagay nyo lang po yung first of all po is short mo muna yung dalawang legs, parang hindi po hindi po nagcha-charge kasi ang capacitor po kasi guys, nag-store po kasi ito ng current. Gawin nyo lang guys, idikit nyo lang dalawang leg nya. Ayan, tapos okay na yon. Sa pag-test nito guys, ang test lang po natin is kung good pa ito, hindi na. Ilagay nyo lang itong positive side, positive probe doon sa mahabang legs o kaya sa positive din na legs nya. Ayan, tapos yung negative naman, ipunta mo naman doon sa, pasensya na guys, medyo nahirapan ako maghawak. Ang negative naman niya, doon mo ilalagay sa negative. Pag nagde-deflect ito guys, dapat kung good ang capacitor natin, magde-deflect po itong pointer ng konti, tapos babalik siya dito. Parang dini-discharge lang yung store na current niya. Yun po ay good. Pag hindi po ito nagbabalik dito guys, ito po ay hindi, sira na po yan. Ito po ay leak na po. Kaya tingnan natin itong capacitor na to kung good pa ito. Sa positive niya na probe, dito mo ilagay sa mahaba yung leg. Tapos yung negative probe naman dito sa maiksi. So ganito guys, tingnan niyo yung tester guys. Yan, nag-deflect siya ng konti. So ibig sabihin, pag deflect niya, dini-discharge niya yung current, babalik siya dito sa zero niya. So ibig sabihin, good pa itong capacitor natin. Ganun lang po simple guys ang pag-testing ng capacitors. Ang pag-check ng fuse po guys, ito ay wala po itong polarity. Pwede mo pong mabaliktad-baliktad po ito. Kung kahit saan mong probe ito, side by side, wala po itong polarity guys. Ang tine-check po lang natin sa fuse is hindi po siya putol. Kaya ito, ganito lang po yung pag-check nya. I-set mo lang po yung tester doon sa times 10 or kaya times 1. Okay na po yun. Tapos yung isang probe dito mo sa dulo, kabilang dulo, magkabilaan. Ayan. Pag halimbawa nag-deflect to guys, ibig sabihin yun hindi po putol yung fuse natin. Ayan. So ibig sabihin yung fuse natin ay hindi po putol, hindi po busted. So ganoon na po ka dali po guys ang ang testing po ng fuse.
Pwede mo po itong baliktad-baliktarin, wala po itong polarity. Ayan. Ayan oh. So meaning, ibig sabihin, yung fuse natin is good pa. Dito naman tayo sa LED natin guys, sa lights. Ito. Ang testing po nito guys, ganoon din po, wag niyo na lang galawin yung selector switch niya sa ating tester. Dito na lang po tayo. Meron din po itong legs guys na ang kanyang mga legs ay may polarity po ito kasi LED meaning light emitting diodes. Klase po ito ng diodes na umiilaw. Itong LED. Pag-test lang po nito kung paano natin ma-check kung good pa ba ito. Pailawin natin ito. So kung umilaw ito, di okay pa yon. Pwede pa natin gamitin. So ilagay mo lang yung positive side guys dito sa medyo mahaba na legs niya. Oh, tapos ganyan. Tapos sa kabila naman dito. Pag hindi umiilaw, ibig sabihin baliktad. Baliktarin mo muna yung pagkakabit ng yung probe. Kasi minsan medyo malabo kasi yung ano sa ilalim. Baliktarin, wala pong ano to guys, wala pong hindi po nakakasugat po ito, wala pong problema kung mabaliktad mo yung probe. Ang inihiling na natin is magla-lights lang po ito. Ganito. Ayan. So nagla-light siya guys, ibig sabihin good pa po tong LED natin. Ayan. So pwede po natin tong gamitin. Ganito po yung pag-test natin ito. So ang brown is 1, 0 is 0. May coding po ito guys ha. Color coding po ito ng resistors para sa value. Ang red is number of zeros po dito. Dito equivalent po ito ng 1. Ang black is 0. Ang 2 is number of zeros to. Ibig sabihin po ito 2. Ang red po kasi is 2. 2 zeros po. So ibig sabihin 1 0 plus 2 zeros is 1,000. So 1,000 ohms po ito guys. In short, ito po sinasabi natin na 1K. 1K ohms or 1,000 ohms. I-check po natin dito guys, punta lang natin, select po natin itong tester natin sa times 10. Tapos tingnan po natin dito sa reading na ito. Ito po yung mga reading ng resistance natin itong kahit babaliktad-baliktarin mo yung guys, okay lang po yun. Wala pong polarity itong resistors. Ang hinahanap lang po natin is ang value niya. Meron naman po itong tolerance kahit hindi po ito talagang accurate na makukuha yung reading na 1,000 ohms. Okay lang po yun. So ilalagay natin yung sa kabilang dulo ng isang probe. Sa kabila naman yung isa. Ganyan. So ito, i-set po natin sa times 10 guys. So ibig sabihin dito po tayo, tingnan po natin yung value. Kung ilan yung value dito sa tester, i-times po ng 10. Yun po ang actual na value niya. So ganito. Ayan. So ibig sabihin nasa ano ba siya? Ito nasa tawag nito guys, dito siya. So 100. Ayan, so 100 times 10. So kuha pa rin niya ang 1,000, di po ba? So ibig sabihin itong resistor na to is good pa ito. Pwede pa po itong magamit. So ganun lang po yung pag-testing guys. So sa pag-test nito guys, tingnan lang natin kung good pa itong diode. Sa negative side, dito po natin ilalagay yung positive probe. Ito, ganyan. At dito naman sa kabila, sa kabilang side naman, dito po ilalagay natin yung negative side niya. Ay yes po. Sa negative probe niya, ito. Tapos dito naman yung sa positive probe. Tingnan natin kung magde-deflect ito guys, ibig sabihin magsiset to 0 siya, ibig sabihin good pa po itong ating diode. Pag hindi na, ito po i-leak na po. So lagay natin yung positive dito sa negative side, yung may guhit na white. Ganyan. So ibig sabihin nagde-deflect siya.
ibig sabihin yung diode natin, itong diode natin is good pa po. Ayan. Sinsya na, medyo hindi masyadong ano po. Pero ayan, at least nagde-deflect siya. Pag binaliktad mo rin naman, dapat hindi siya magde-deflect. Andito. Ayan, dapat hindi siya magde-deflect. Ibig sabihin high, nandyan siya. Hindi siya dapat magde-deflect. Kasi pag nade-deflect ito guys, ito po ay leak na. So hindi na po ito pwedeng gamitin. So ganun lang yun pag testing ng diodes guys. Napaka-simple lang po. Kung meron kayong mga gagamitan ng mga parts, lalo na yung mga emergency cases, mga DIY na mga projects, ganito lang po gagawin nyo guys. Napaka-simple lang po itong mga tester na ito. Ayan. So, ibig sabihin yung diodes natin is good pa. Okay? Dito tayo sa ano guys, transistor naman po tayo. Ayan, sa transistor. Bubuyoy na tuloy. Sa transistor guys, hanapin lang po natin yung tatlong legs po ito. Sa tatlong legs, meron po itong tinatawag na base collector emitter. Ito po. Either hindi pa natin alam kasi kung ano saan ang base nitong tatlo. Base meaning B, collector is C, at ang emitter naman is E, so BCE. So sa pag-test lang po nito guys, para malaman lang po natin kung ito po ay good, hanapin muna natin yung base nya. Okay? Sa base kasi, ito yung pinakagitna nya. Dapat ang common po na ano natin result, dapat kung good ang transistor ay dapat nagde-deflect po ito ang base to emitter at ang base to collector. So ayan. So ito, ilalagay lang natin ng isang probe dito at hanapin natin dito yung isa kung alin yung base. So kung mag-deflect, dapat mag-deflect siya guys. Pag nakita nyo yung base, ibig sabihin mag-deflect yung dalawang legs nito, ganyan. Tapos yung sa kabila naman is mag-deflect pa rin. Ayun. So ibig sabihin, itong sa probe sa negative side, ito yung base. Ayan. So dapat magde-deflect silang dalawa. Mag-deflect yung ating tester. Ayan mga ka-project. May natutunan ba? Kung meron, pakiantabay na lang sa channel na to. Tandaan, sa oras ng kagipitan, lamang ang may alam. At dito lang yan sa Project TV.